Praise the Lord! Salamat po sa Panginoon at good morning po sa inyong lahat. Pero bago yan, mag-pray po muna tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po dahil kami pinagkatipon-tipon mo upang ikaw ay amin pong bigyan ng karangalan at papuri sa iyong pangalan. Dalangin po namin na sa oras na ito na sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, hinihiling po namin na ipaunawa mo sa amin ang iyong mga salita, Panginoon. At ang iyong mga salita na ito ang siyang patuloy na humubog, umayos sa amin, Panginoong Diyos. At tulungan mo kami na hindi lamang basta't maunawaan ang iyong mga salita, kundi ito ay amin pong maisabuhay. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Ngayon ay nasa lesson 3 pa rin tayo ng ating pag-aaral on prayer for spiritual growth. Last week, sa ating part 1 ay nakafocus tayo sa knowing God's will. Napakahalaga na maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kung hindi natin alam kung ano ang perfect will ng Diyos, mahirap para sa atin ang makalakad sa way ng Panginoon. Kaya nauuna talaga ang patungkol sa pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating part 2 on prayer for spiritual growth. Living a life worthy of Christ. At yan ang titignan natin ngayon in Colossians chapter 1 verse 10. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Dito sa verse 10, pagkatapos itinuro ni Apostle Paul ang patungkol sa knowing God's will, yung kung saan yun yung kanyang unang ipinanalangin, ang pangalawa na laman ng kanyang prayer ay patungkol sa buhay na kung saan nakapagbibigay ng kaluguran sa harapan ng Diyos. Let's be real. Maraming mga nagsasabing mga Kristiyano sila pero minsan iba ang nakikita sa kanilang buhay. Alam nila ang salita ng Diyos, umattend sila sa church, hindi nag-a-absent ng Sunday services, laging naroon sa mga life groups, nag-aaral ng Bible, pero ang naging problema, kulang sa pamumuhay sa salita ng Diyos. Kulang ng application. Kaya yan yung pinagdiinan natin sa mga nakaraan at maging sa ngayon, titignan natin ang kahalagahan ng epignosis. Ang inia-apply natin or isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Kaya dito sa verse 10, makikita natin na ang panalangin ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas ay hindi lamang basta't malaman nila kung ano ang kalooban ng Diyos, but to live it out. Dahil ang spiritual growth ay hindi lamang patungkol sa marami kang alam sa salita ng Diyos. It's about living a life that reflects Jesus. Isang buhay na kung saan nakikita si Jesus Christ sa atin. Di ba tayo mga disciples ni Jesus Christ? So nararapat lamang na makita si Jesus. Anong ibig sabihin na makita si Jesus sa buhay natin? Ang kanyang katangian, ang kanyang mga katuruan, ang siyang nakikita mismo sa ating buhay. So dito ngayon makikita natin sa chapter 1 verse 10, sa New Testament, yung salitang live, dahil ginamit ito ni Apostle Paul, so that you may live. Sa ibang translation is the word walk, ang kanilang ginamit. Ito ay isang metaphor para sa pamumuhay sa asal, sa ugali, sa kilos natin araw-araw. Yung pangalawa na word na titignan natin dyan is the word worthy. Nang ibig sabihin is matching in weight. Your life should match your faith. Kung ano yung pinananampalatayanan mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang ina-apply mo. Kasi paano mo ia-apply ang hindi mo pinaniniwalaan? So kung tayo ay naniniwala sa mga teachings ni Jesus Christ, so kailangan
i-embody natin ang lahat ng mga katuruan ni Jesucristo. Bakit? Dahil sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples in Matthew chapter 28, nung sinabi niya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa at bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At sumunod roon, sinabi ng Panginoong Hesus, at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng aking mga ipinag-uutos. So itinuturo ng ating Panginoong Hesus na kung saan hindi lamang basta tayo matuto sa kanyang mga salita, kundi isabuhayin natin ang kanyang mga salita. So the big question is, what does it really mean to live a life worthy of the Lord? Basahin natin ang Colossians chapter 1 verse 10. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. Number 1, a life that pleases the Lord in every way. Ano bang ibig sabihin ng please Him in every way? It means to live in a way that honors God in all situations, in public and in private. May nakakakita man o wala, kailangan tayo ay nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Hindi lamang sa mayroong nakakakita, kasi kung ang ating ginagawa ay sa mga nakikita lamang ng mga tao at sa ating private ay iba ang uri ng ating buhay at sa public ay iba ang uri ng ating buhay, then mayroong problema. Ang tawag doon ay hypocrisy. Dapat mayroong nakakakita o wala, namumuhay tayo ayon sa nais ng Panginoon. Kahit mahirap ang mga nangyayari sa ating buhay, lumalakad pa rin tayo sa nais ng Panginoon. Kahit inconvenient, lumalakad pa rin tayo sa nais ng Panginoon. And even when it requires sacrifice, lumalakad pa rin tayo sa nais ng Panginoon. Hindi lamang pag magaganda mga nangyayari sa ating buhay, doon pa lang tayo susunod sa kalooban ng Diyos, maging sa sobrang hirap ng mga pangyayari at kung kailangan ang magsakripisyo, lalakad at lalakad pa rin tayo sa nais ng Panginoon. Kung totoong kilala natin ang Diyos, dito makikita ngayon, maging sa ating pananalita, sa ating mga pag-uugali, sa ating desisyon, hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw na tayo ay lumalakad sa nais ng Panginoon, kung saan ito'y nakapagbibigay ng karangalan sa kanyang pangalan. So anong dapat natin gawin? Put your faith into action. A life that pleases God walks by faith, not by fear, not by sight, and not by self-confidence. Kapag sinabi nating put your faith into action, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos in all situations. Even when life doesn't make sense, you trust that God is good and in control. Maganda ang pangyayari, pangit ang pangyayari, ikaw pa rin nagtitiwala sa Panginoon. Kapag sinabi natin putting your faith into action, ikaw ay sumusunod sa Panginoon kahit sobrang hirap. Sinusunod mo ang kanyang kalooban kahit mahirap, because you believe His ways are best. Yun ang pananampalataya. Yun ang sinabi ko sa inyo kanina. Hindi lamang pag convenient tayo, kundi maging inconvenient, susunod pa rin tayo sa nais ng Panginoon. That is faith. Sumusunod ka sa nais ng Panginoon kahit sobrang hirap. Kapag sinabi natin putting your faith into action, it means relying on God, not yourself. Inaamin mo na ikaw ay weak at dumidepende ka mismo sa strength ng Panginoon. Kasi kung naniniwala ka pa rin sa lakas mo at nakadepende ka pa rin sa lakas mo, then hindi ka nananampalataya sa Panginoon. Ang tunay na pananampalataya, inaamin mo ang iyong kahinaan at dumidepende ka sa lakas ng Diyos. Kapag sinabi natin put your faith into action, ang iyong hinahanap ay ang kanyang kalooban, hindi ang iyong sariling kalooban. Na sinasabi mo, Lord, not my will, but yours. And you trust His plan more than yours. So ang bottom line dyan is,
Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa iyong isipan. It's trust in your heart, sin in your lifestyle. Ang tanging pananampalataya ang makapagbibigay lamang ng kaluguran sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Bible in Hebrews chapter 11, for without faith, it is impossible to please God. Number 2, ganito ang sinabi ng verse 10b, bearing fruit in every good work. So anong tinuturo nito? Point number 2, a life that bears fruit in every good work. Kailangan maunawaan natin ito, ha? We don't do good works to be saved, but because we are saved. Huwag niyong kalilimutan yan. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang good works at pamumunga, usapan dyan ay hindi para maligtas. Tandaan natin, gumagawa tayo ng mabubuti, hindi para maligtas, kundi dahil tayo ligtas na, ginagawa natin ang mga mabubuting bagay at nagiging mabunga tayo. So balikan natin dito sa ating binasa. Sinabi niyang, bearing fruit in every good work. Pag sinabi nating bearing fruit means producing visible evidence of spiritual life. So ang fruit kasi sa Bible, una na itinuturo dito is about Christ-like character. At yun ang mababasa mismo natin in Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ang fruit of the Holy Spirit. Lagi kong sinasabi sa inyo na ang bunga ng banal na Espiritu, ang usapan rito ay ang Christ-likeness, ang katangian ng ating Panginoong Jesus. So nung tayo'y nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, inilagay na sa atin ang Holy Spirit, nananahan na sa atin ang Holy Spirit, at ang bunga ng Espiritu ay nasa sa atin na. So ang kailangan lamang ay nag-grow tayo sa bunga ng banal na Espiritu. Dahil habang lumalago tayo sa mga bungang ito, lalong nakikita si Hesukristo sa ating buhay. Hindi lamang ang fruit ng Holy Spirit ang tinutukoy kapag sinabing bearing fruit. Usapan din rito ang ating good deeds, ang ating mga mabubuting gawa. Dahil kung titignan natin in Ephesians chapter 2, verse 8, 9, and 10, dun sa 8 and 9, sinabi roon na tayo'y naligtas hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Ito ay grasya ng Diyos. Natanggap natin ito nung tayo'y nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. So, wala tayo talaga may pagyayabang. Ang kaligtasan ay grasya. Ito ay regalo ng Diyos. Natanggap natin ito nung tayo ay nanampalataya kay Hesukristo. Ngayon, hindi doon nag-e-end. Pagdating sa verse 10, mayroong inihanda ang Diyos na dapat nating gawin. Mayroong inihanda ang Panginoon na good works na kung saan lahat ng mga mananampalataya, ito yung kanilang gagawin. Ito yung reason kung bakit pa sila nabubuhay. Kasi madalas marami nagsasabi na sila ay naligtas pero walang good works. Tandaan ninyo, sinabi ng Panginoong Hesus, you are the light of the world. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ano pinopoint ng Panginoong Hesus roon? Na kung saan makita ang ating mga mabubuting gawa. Upang sa ganon, maparangalan ang pangalan ng ating Diyos. So nakita ninyo ngayon ang purpose ng good works. Hindi para tayo ang makilala, hindi para tayo ang maitaas, kundi para maparangalan ang pangalan ng God the Father. Kasi madalas ganitong nangyayari. Bakit maraming mga tao gumagawa ng good works? Bakit sila tumutulong? Bakit sila nagbibigay? Pero naka-video at mayroong mga camera, pinipicturan, pinopost, then sino ang pinaparangalan? Ang sabi ng Panginoong Sus, kapag kayo gumawa ng mabuti, ang ginawa ng kanan, hindi pwedeng malaman ng kaliwa. Ano ang pinopoint out roon? Hindi mo kailangang i-broadcast ang lahat ng mabubuting gawa mo. Dahil tandaan ninyo, ang tinuturo rito, ang focus dito, hindi ikaw ang maitaas, kundi ang Diyos. So kung sa paggawa natin ng mabuti, ang puso natin ay para sa Diyos, then napaparangalan ang pangalan ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo nakakaalam kung anong nasa heart natin.
Ngayon, ano tinuturo ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas? Bearing fruit in every good work. Lalo tayong sumagana sa bunga na ito, na ang point niya, na kapag ginagawa natin ang lahat para sa Diyos at napaparangalan ang pangalan ng Diyos, then lumalago ang bunga natin. Pero kapag ginagawa natin ito para sa ating sarili, then hindi tayo nagiging mabunga. Tignan ninyo ang sabi mismo ni Apostle Paul kay Titus, at makikita natin ito in Titus chapter 3 verse 14. Ang sabi niya, at turuan mo ang ating mga kapatid na maging masigasig sa paggawa ng mabuti para makatulong sila sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, magiging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay. So tinuturo ni Apostle Paul na ang lahat ng mga mananampalataya ay dapat tumulong at gawing bahagi ng kanilang pamumuhay ang paggawa ng mabuti, lalo na pagdating sa pagtugon sa mga urgent needs ng ibang tao. So ang buhay na walang bunga ay yung walang pakialam sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Kasi tayo mismo, makita ninyo, tinuturo ng salita ng Diyos doon sa Titus na maging masigasig ang mga kapatid sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya dito itinuturo sa atin na huwag nating hintayin pang sabihan tayo, kundi maging mapagmasid tayo at humanap tayo ng pagkakataon na makatulong tayo. Sanayin natin ang ating sarili sa pagtulong. Maging generous tayo, hindi lang tuwing merong okasyon, kundi bilang bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay pinapakita rin dito na tayo ay maglingkod na mayroong purpose. Hindi lang yung basta't nadadala tayo ng ating emosyon or mga panandaliang awa, kasi madalas ganyan ang nangyayari Pag meron tayong nakitang tao na naghihirap, yung kumbaga dahil sa nadala lang tayo, doon lang tayo tumutulong, hindi na naging lifestyle ng ating buhay. Dapat maging lifestyle ng ating buhay ang paggawa mismo ng mabuti, hindi dapat ito seasonal. Kaya nga tinuro mismo na Apostle Paul, sinabi niya kay Titus, na turuan ninyo ang mga kapatid na maging masigasig. Dito itinuturo, naturuan din natin ng iba, lalo na sa loob mismo ng church, na mamuhay sa paggawa ng mabuti. Yun yung itinuturo namin sa inyo mga kapatid ko. Dahil tayo mga ligtas na, at mayroong mga inihanda ang Diyos na dapat nating gawin, then gawin natin ito. Gawin natin ito ng buong puso. Huwag sana maging seasonal, kundi maging lifestyle natin ang pagtulong at paggawa ng mabuti for the glory of God. Amen? Hindi lamang yon. Kapag sinabing bearing fruit in every good work, ang usapan rito is kingdom impact. Anong sabi ng Panginoong Hesus in John chapter 15 verse 8? Napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana, at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Kailan napaparangalan ang pangalan ng ating Diyos? Kapag tayo ay namumunga ng sagana. Hindi lang basta't may bunga ka, kundi ang sinasabi ng Panginoong Hesus in John chapter 15 na dapat sagana ng bunga natin. Kaya kung titignan ninyo sa buong chapter 15, hindi lang basta't merong bunga, hindi lang basta't maraming bunga, ang goal is saganang bunga. At sinabi ng Panginoong Hesus, kung sagana ang ating bunga, napaparangalan ang ating Ama. At hindi lang yon, na ipapakita natin na tayo'y mga followers or disciples ng ating Panginoong Jesus. Tignan natin, balikan natin ulit ang verse 10. Ang sabi niya, bearing fruit in every good work. Tignan natin yung words na in every good work. Anong ibig sabihin nito? Na ang bunga ay makita in all areas of our lives, not just in church. Hindi lang sa loob ng church, kundi itinuturo nito sa lahat ng area ng ating buhay. So ang good works, kabilang rito yung ating kindness and service. Yung maging mabait tayo sa ating kapwa at handa tayong tumulong kahit
walang kapalit, na kung saan tayo ay laging available sa pagsiserve natin sa ating kapwa. Nung sinabi ng salita ng Panginoon, in every good work, hindi lamang ito patungkol sa kindness and service, but honesty and integrity. Na maging totoo tayo at tapat sa lahat ng ginagawa natin. Kahit walang nakakakita, hindi lamang kapag mayroong nakakakita sa atin, kundi maging sa mga panahon na hindi tayo napapansin, maging sa mga panahon na walang nakakakita sa atin, hindi tayo nare-recognize ng ibang tao, ginagawa pa rin natin ang lahat for the glory of God. Pag sinabi natin in every good work, hindi lamang honesty and integrity, kasama rin yung pagtulong natin sa ating kapwa. Yun nga sinabi ko sa inyo kanina na tayo dapat maging bukas palad. Yun yung sinabi na Apostle Paul in Titus Naturuan ang mga kapatid na maging masigasig sa pagtulong. So tayo dapat maging bukas at mapagmasid sa mga nangangailangan, sa maliit na paraan or sa malaking paraan. Tandaan ninyo, pinagpala tayo upang tayo'y maging pagpapala. Hindi lamang yan patungkol sa finances. Tayo'y nagiging pagpapala sa pamagitan ng pag-encourage natin sa mga taong nadi-discourage. Pinagpe-pray natin yung mga kapatid. Tayo'y nagiging blessing. Kung anong mayroon sa atin, kung saan tayo binless ng Panginoon, doon tayo magiging blessing sa ating kapwa. Amen po ba? So, nung sinabi ng salita ng Diyos, bearing fruit in every good work, isa pa dyan is living out your faith at home, school, work, or the community. Kailangan makita si Kristo araw-araw sa pamumuhay natin, sa pamilya natin, sa mga classmates natin, sa mga ka-office mates natin, at maging sa kapitbahay natin. Amen? Kaya nga, dapat maging mabunga tayo in every good work. Yung ginamit niyang word is every. Means, no part of your life is excluded. Every area should reflect Christ. So, ano dapat natin gawin? Practice consistent good works. Good works should be daily, intentional, and spirit-led. Nung ginamit ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1 verse 10 ang salitang bearing fruit, in Greek is in present tense yan, meaning tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy nating ginagawa. So ito ay intentional, ito ay daily. Siyempre, spirit-led dapat yan. So ano ang mga practical na bagay rito na gagawin natin? O halimbawa, sa bahay, nandiyan kasama mo mga kapatid mo sa bahay, at merong mga hindi pagkakaunawaan, i-practice na ninyo ang patience and forgiveness sa bawat isa. Magtulungan kayo sa loob ng bahay, sa mga gawain, sa mga trabaho sa bahay. Sa simpleng pagwawalis, pag-aayos ng higaan, paghugas ng pinggan. Diyan natin na ipapractice ang tinatawag nating good works. Ano kukuha na ninyo? So sa bahay, yun nga babalik ulit tayo sa word na in every area. Na kung saan, kasama dyan ang inyong tahanan. Kumusta ka sa inyong bahay? Tumutulong ka ba? Nagtatrabaho ka ba? Mahirap kung sa church, masipag ka, pero sa bahay, tamad, hindi siya tama. Babalik ulit tayo. Practice consistent good works. Hindi lang yon. Isa sa mga practical dyan ay yung sa school, sa work. Nandoon ba ang excellent spirit? Nandoon ba ang honesty? Yun ay napakahalaga. Siyempre, kasama rin dyan sa church. Tayo ba'y nagseserve? Even in small unnoticed ways, dapat nagseserve tayo. Pinagpe-pray natin ang ating mga kapwa, kapatid sa Panginoon. Nagdi-disciple din tayo, lalo na sa mga leaders. Mahalaga ang pagdi-disciple natin. Yan ay practice consistent good works. Even in community. Tayo tumutulong sa ating kapitbahay, sa ating kapwa. Pray for someone, be honest in business. Kasi
sa mga bagay na ito, dapat makita si Christ sa ating buhay. So maliwanag sa point number 2 that good works should not be occasional. They should become your consistent character. Amen? Number 3, tingnan natin muna ang verse 10. Growing in the knowledge of God. So point number 3 natin is a life that keeps growing in knowing God. Ang word na growing is present tense. It means ongoing, never-ending growth. Spiritual growth is a lifelong process. Involved dyan ang time mo sa Panginoon. Involved dyan ang obedience mo sa Diyos. Involved dyan ang personal experiences mo with God. So nung sinabi na Apostle Paul, growing in the knowledge of God, hindi niya ginamit ang gnosis, ang ginamit niya dyan is epignosis. So hindi lang ito patungkol sa malaman mo patungkol sa Diyos. Hindi lamang ito patungkol sa mapag-aralan mo ang Bible, but knowing Him personally and deeply. That is experiential knowledge. Yan yung pinag-aralan natin last week Yung kaibahan ng gnosis sa epignosis. Ang gnosis ay head knowledge, ang epignosis ay heart knowledge. So, hindi sapat na alam ko ang salita ng Diyos, kailangang i-apply ko ang salita ng Diyos. So, ginamit ni Apostle Paul rito ang knowledge of God, that is, knowing His character and will. So, to grow in knowing God means understanding who He is, His love, His justice, His grace, His power. Ikaw rin ay natututong lalong nagtitiwala sa Kanya. At habang buhay na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. At hindi lamang yon, na habang pinag-aaralan mo ang Kanyang mga salita, lalo kang nababago. Na ang Kanyang salita, inaalaw mo na binabago Kanya, inaayos Kanya, hinuhubog Kanya. So maliwanag dyan na ang paglago natin ay hindi lang hanggang sa head knowledge, but heart knowledge. Kaya anong dapat nating gawin? Pursue deeper intimacy with God daily. Gawin nating daily goal to grow closer to God. Hindi lamang basta't malaman natin ang katotohanan, but to know His heart. Dapat mayroon kang daily devotion sa Panginoon. Ngayon, huwag niyo sanang ma-misinterpret ito. Hindi lang ito basta't nagpe-pray ka, because many times ang prayer natin is prayer of petition. Yung hingi lang tayo ng hingi sa Panginoon, hindi masama ang humingi sa Diyos dahil sinabi yan naman ng ating Panginoong Jesus na sinabi niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan. At sinabi ng Panginoon, ano man ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Hindi ko sinasabing bawal ang humingi sa Panginoon. Pero kung usapan ang intimacy, usapan dito yung heart-to-heart talk. Yung ikaw ay honest mismo sa Panginoon. Na ikaw nakafocus ka mismo sa karakter ng Diyos. Kasi madalas nakafocus tayo sa kamay ng Diyos. Hindi tayo nakafocus sa mukha ng Diyos. Anong ibig kong sabihin? Mas nakafocus tayo kung ano ang ibibigay ng Diyos sa atin. Dahil gusto natin ibigay ng Diyos lahat ng mga prayer request natin. Pero dapat ang nauuna, ang sinisik natin ay ang face ng Diyos. So to pursue deeper intimacy with God daily, hindi lamang yan yung para sa daily devotion mo, but yung pagbabasa mo ng Bible every day. Ngayon, gusto ko mabago ang mindset natin pagdating sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Minsan, nagbabasa tayo para sa report or para meron lang tayong malaman sa salita ng Diyos. Ngayon,
gawin natin ang pangunahin na ganito, na kaya ako nagbabasa ng salita ng Diyos dahil gusto kong makilala ang Diyos. Gusto ko siyang makilala ng lubusan. Dahil tandaan ninyo, kung gusto nating makilala ang Diyos, then basahin natin ang kanyang mga salita. Ipinakita ng Diyos kung gaano siya kabuti, pinapakita niya kung gaano siya mapagmahal, ipinapakita niya ang kanyang pagiging maawain. Yung nakafocus tayo, yung sa pagkakilala sa Kanya. So every time na nagbabasa tayo ng Bible, ang number one na focus natin, gusto ko pang makilala ang Diyos. Pero hindi doon nag-e-end. Dahil gusto mong makilala ang Diyos, kapag siya'y nag-i-speak, sa ating binabasa sa salita ng Diyos, sinasabi niya rin kung paano tayo lumakad. Dahil tandaan ninyo, pag nakafocus tayo sa karakter ng Diyos, nakikita rin natin kung ano yung dapat na lakad na lalakaran natin. Siyempre, katulad niyan, halimbawa sa karakter ng pagiging mapagmahal. So dahil mapagmahal ang Diyos, itinuturo niya sa akin na magiging mapagmahal din ako. Hindi lamang yon. At dahil ang Diyos ay faithful, then magtitiwala mismo ako sa faithfulness ng Diyos. So dito ngayon ipinapakita na lalakaran ko ang kalooban ng Diyos. So, ang bottom line dyan is, true growth is not about how much you know, but how deep your relationship with God. The more you know God, the more your life reflects Him. So to walk worthy of the Lord doesn't mean being perfect. It means being faithful. Daily choosing to live to please Jesus, bear fruit that blesses others, grow deeper in your walk with Him. Because real spiritual growth is not about having all the answers, but having a heart that says, Lord, I just want to live in a way that makes you smile. Amen? Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita na amin pong napag-aralan. Salamat po dahil ang nais mo ay makita ang Panginoong Hesus sa aming buhay. Upang sa ganon, maparangalan ang iyong pangalan, Ama, at malaman ng sanlibutan ito na kami ay mga disipulo ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka magpakailanman sa pangalan ni Hesus. Amen and Amen. Pagpalain kayo ng ating Diyos na buhay. Praise God.